Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Itama niya ang mali niya yun. Isigaw niya sa buong mundo na ang kapatid niya ay Addictus Benedictus, sumisingot ng pulburon, pati yung kanyang sister-in-law na kidnapper, lahat sila dyan, si Satanas na kasabwat. So never again sa mga Marcos. Maaanghang na mga salita ang binitawan ng controversial na vlogger na si Maharlika laban kay Senadora Amy Marcos matapos nga itong itaas ang kamay at inindorso ni Vice President Sara Duterte na ikinagulat ng lahat, lalo na ng mga Duterte supporters. Hati naman ang opinyon nila at ang iba ay hinding-hindi na anya magpapabudol pa sa pamilya Marcos. Ito'y matapos ngang ipaaresto ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Pangulong Duterte at agarang ipinadala sa ICC upang doon litisin sa banyagang korte. Marami din ang tila na dismaya kay Vice President Sara Duterte sa pag-endorso nito kay Amy Marcos matapos silang mabudol at ginawang kalabang mortal kahit pa hindi sana manalo si Bongbong Marcos sa pagkapangulo kung wala ang pamilya Duterte. Kung ano man ang dahilan ni VP Sara Duterte sa pag-endorso nito kay Amy Marcos, ay marami ang umaasa na sa bandang huli ay magbunga ito ng kabutihan, hindi lamang para sa pamilya Duterte, lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sanay mapauwi na ito sa lalong madaling panahon, ay pati na rin sa kabutihan para sa ating bansa. Hati naman ang komento ng mga netizen sa pangyayaring ito at ayon pa nga sa kanila, hindi na kami naniniwala kay Amy Marcos, blood is thicker than water. Kunwari lang ang hearing na yan. Ay naku Amy, wala ka pa ring paninindigan. Wala ng fourth hearing, ibig sabihin, malinaw. Kunwari lang yan, panibagong budol na naman yan. No vote for you. Malinaw ang kapatid mong utak ng lahat. Pero walang magandang sagot. Amy, pangunahan mo na ang impeachment case laban sa kapatid mo. Kasi obvious na ang nag-utos ay si Lisa at kapatid mo or ang pinsan mo na malaking buhaya. Namamangka sa dalawang ilog si Amy. Alam ni Amy na adik ang kapatid niya. Bakit din niya i-advise para mag-follicle test? Bakit ba ini-endorso pa ito ni VP Sara si Amy? No to Marcos ever na tayong lahat mga mamamayang Pilipino. Wake up na dapat tayo. No to Amy Marcos, Araneta Romualdez at mga kronis nito. Boom! Ako mga kababayan, napakaganda na pag-uusapan natin, no? Si Senator Amy Marcos, no? Umamin na nga ba na bangag itong si Bongbong Marcos? Alright, reaction. So mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung saan man sulok ng mundo mo napapanood tong video na to. No, ngayon mga kababayan, nakita nyo naman yung preview, no? Mga DDS at mga kababayan natin, no, ay no to vote Amy Marcos. So bakit nga ba, no? Ba't ayaw na talaga nila kahit ay sa kabila ng lahat ay itong si Vice President ay tinaas nito yung kamay ni Amy Marcos. Hindi ko rin alam na kung ano ang plano na dyan, no? Pero ang sigaw ng sambayan ng Pilipinas ay no to Marcos again, no? Budol. Wag ayaw na namin magpabudol. Pero sa akin mga babayan, no, analyze ko lang, no? Itong si Vice President, no? Kahit alam naman niyang hindi mananalo itong si Amy Marcos, bakit niya pa ito tinaas ang kamay? Siguro baka may plano siya. Wag naman natin i-bash si BP, no? Kahit nasabihin niya na gano'n ang ginawa, no, ng kanyang kapatid, itong si BBM dito sa kanyang tatay ay tinutulungan niya pa rin itong si Amy Marcos. Pero alam niyo mga babayan, no? Kaya ito si Senator Amy Marcos ay sumasampat siya sa Duterte kasi alam naman niya talagang mababa na ang ratings niya at ay posible pa siyang manalo. Ngayon sa pagsasalita niya sa mga hearing na ganyan, meron din at meron ng mga kababayan natin na nagsasabi, ayan, ang maganda ang ginawa ni Amy Marcos dahil ay pumapanig siya dito kay Tatang Digong. Pero ito. Pero no? Pero bakit wala ng fourth hearing? So, sabi nga nila, bakit wala ng fourth hearing? Sa kabila ng lahat ng pag-hearing na yan, nagkaroon sila ng eco contempt, hindi pa rin po nakulong. So, ibig sabihin, wala pa rin pong pangil, no, yung
yung kanyang kapangyarihan dahil kahit may makontempt or dapat may maikulong ay nababaliwala. So useless lang din yung kanyang pagsasalita. Dahil kung talagang itong si Amy Marcos na talagang gusto niyang itama yung mali, no? Ay dapat umpisahan niya, no? I-impeach niya itong kanyang kapatid. Pero bakit hindi, no? Sabi nga ng mga iba na mga nagko-comment is blood is thicker than water. O pagkakapatid mo ay kahit anong mangyari, wag mong ilalaglag. Pwede mo yung tirahin, no? Dahil sa pagkakampanya para panigang ka naman ng mga DDS. Kaso wala, kahit naman ganyan ang ginawa niya, may utak na ang mga Pilipino at may isip na sila talaga, tayo lahat, na no to Marcos again. So sorry sa iyo, Madam Amy Marcos. Dito sa channel ni Boy at ng mga DDS ay hindi ka talaga susuportahan. Sana ang ginawa mo, Ma'am Amy Marcos, yung pagsasalita mo na yan, no, pinangunahan mo na ng impeach yung inyong kapatid, no? Tapos wala ka ng hearing, wala, sablay yan. Hindi ka pakipakinabang yung mga ginawa mong pag-iimbestiga, no? Sana yun ang contempt nyo na yan, no? Sana napakulong nyo, sana bumilib kami kahit papano. Wala, sablay eh. At dito mga kababayan, ito sa full video na mapapanood natin kay Madam Maharlika, no? Ito supalpal na naman, no? At ito, alam niyo naman, pag nagsalita to si Madam Maharlika, talagang hindi mo makakain kung ikaw ay tatamaan nito. Grabe. Kaya mga kababayan, bago tayo magsimula na panoorin tong video, don't forget to like and subscribe. Yan si Madam Maharlika. At syempre, huwag niyong kakalimutan para tayo magtagumpay, para matapos ang ating mga problemang mga Pilipino, ay iboto po natin itong team ni Tatang Digong, ang PDP laban. At may pakiusap po si Tatang Digong, no? Kapapanood ko lang po ng balita. Sabi po ni Tatang Digong, no? Kalimutan nyo na raw po si Tatang Digong, no? Kung hindi nyo po susuportahan itong kanyang team PDP laban. Nasa social media na po yan, mapapanood nyo po yan. At doon kay Attorney Panelo, andun meron siyang vlog na doon ko napanood ang sabi po ng isang malapit niya na kaibigan at nakausap si Tatang Digong. Sabi niya, Tatang Digong mismo, no, sinabi doon sa malapit na kaibigan na kung hindi nyo susuportahan, no, itong team PDP laban, kalimutan nyo na si Tatang Digong. Kalimutan na raw po natin. Yun ang pinakapakiusap niya dahil alam niya pag hindi po na sinuportahan itong PDP laban ay wala, lagapak na naman ang bansang Pilipinas. So mag-iingat din tayo sa yung mga pandaraya sa eleksyon. Tayo diyan, mapagmasid tayo. Ngayon, doon nga sa OFWs, 'di ba, nagkakaroon na ng problema yung online voting. Kung ako sa inyo, wag na kayong bumoto, pero may mga nakikita ako nagko-comment, mas maganda wag na lang bumoto. No, kung ganyan lang din, pag boto mo PDP laban, lumalabas yung alyansa. Ako naman, Diyos ko. Ano ba talaga nangyayari, no? Kaya mga babayan, yung mga nakakapanood po nito, ikaw, mare, sir, madam, no? Iboto nyo po yung PDP laban natin. Comment po kayo dito sa comment section para mababasa po ni Tatang Digong na solid PDP laban. Ebidensya natin na talagang surbol tayo natutulong, no, sa pagkakampanya ng team ni Tatang Digong. Okay, ganito mga babayan, simulan din itong video na to. Panoorin mo magmula umpisa hanggang sa dulo at ay bahala ka na doon pag si Maharlika pa naman nagsalita dito, yari. Mga polbo-polburo, mga ganyan, nakaw, may mga pinakitang ebidensya, kayo na mag-analyze, no? Kung si Maharlika ba na ito ay fake news or gumagawa lang ba ito ng mga istorya. Pero sa akin, sa aming mga DDS, hindi yan gumagawa ng istorya. At ang sabi niya dyan, no, bakit ako maggagawa pa ng mga istorya? Para saan pa? O di ba? Para saan pa yung ginagawa ko? At siya gumagasos talaga yan sa mga tawag dito para makakuha ng mga ebidensya. Pero syempre, kayo na mag-analyze sa video mapapanood nyo at ay panoorin nyo po hanggang sa dulo at ay mag-comment po kayo at ay shoutout po sa mga solid subscribers natin dyan, yung mahilig mag-likes ng video. Maraming salamat sa iyo, Mare, kumpare, maraming salamat po. Okay, simulan mo na yung boy. I-play na natin. Let's go! Bagong political ads ni Amy Marcos na itinaas ni Inday Sara ang kanyang kamay dahil sabi itama ang mga mali. Pero nakakaloka, no?
nabanggit ko na yung sinabi ko, yung point ko patungkol dyan kay Inday Sara. Sabi ko nga kung ano yung strategy niya yon. Pero ako, never again. Yes. At ang puting ahas mga palangga, sabi ni Rainbow. So kahapon nagsalita si Amy Marcos na kesyo, okay, ayan, na kesyo, ano daw, naliligaw na ng landas yung kanyang kapatid. Bago muna yung kaso-kaso nila daw kay Harry Roque tsaka sa akin, dun muna sa tayo sa binanggit ni Amy Marcos na, naku, sabi niya yung the same F story na napapaligiran ng masasamang espiritu yung kanyang kapatid at naliligaw ng landas, kaya itatama niya yung itim, yung mga ganyan, itatama niya yung mali. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, at the end of the day, it's your vote. Okay? Kahit sino man ang itaas ni Inday Sara, alam ko strategically, magbe-benefit sa kanyang impeachment yon. Pero my question sa inyo, ilan ba, hindi naman lahat ng, we have to be realistic, darling, no? Hindi naman makakapasok lahat ang ating mga kandidato. Yung 12 o 10, ganyan, hindi yan lahat, hindi ako pessimistic, but I am being real. Hindi yan makakapasok. So, kumbaga, if you, kung bibigyan nyo ng boto, okay? Kung bibigyan nyo ng boto, itong si Amy Marcos dahil lang, political, uso naman yung political butterfly, dahil sa mga dramatization niya, at I don't know kung anong strategy I don't know, alam ko yung strategy ni Inday. But sabi ko nga, anong gusto nyo ang makakapasok? Si Attorney Vic Rodriguez, number 56, o si Amy Marcos, o si Congressman Marcoleta, o kung si Jimmy Bondo, o kung sino pa yung mga ang ating mga kandidato. Tama na, sabi nga nang nag-comment kanina, never again to Marcos. Alright? Tama na, sobra na. Sabi ni Lian, I stay with Tatay, okay? Tatay PRRD's senatorial endorsement. Alright. So, actually, yung mga nagtatanong tungkol sa dayaan online, matagal na namin na pinag-usapan yan ni Attorney Glenn. Pero abangan nyo po yung interview namin ni Attorney Glenn. Huwag muna kayong bumoto. Which you still have time. Sasagutin niya yan dahil hindi lang nagkasundo yung aming mga schedule. Pero ako, never again to Amy Marcos. Never again. I-prioritize nyo yung inyong bobotohing what? Ang inyong ibobotong favorite na sa tingin ninyo, o hindi favorite, sa tingin ninyo na makakatulong, hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi makakatulong sa Pilipino. Kasi kung titignan mo, si Amy, hindi naman siya nakakatulong sa Pilipino. Puro siya hanash, puro siya drama. Alam pala niya na naliligaw ng landas yung kanyang kapatid. 'Di ba? Alam niya na naliligaw ng landas, ay naku, nadadamay daw yung kapatid niya, napapaligiran ng mga masasamang damo, espiritu. So, isa lang ang ibig sabihin niya, na ang kapatid niya ay inutil. Ang kapatid niya hindi karapat-dapat na mamuno pa dahil alam pala niya na napapaligiran ng mga jejemon o kung ano pa man. Bakit hindi siya mag-akto? Mag-file siya ng impeachment, mag-initiate siya, magsabi siya na ang kapatid niya ay addictus medidictus at puting-puti, puting t-shirt, right? Katibinag ang tinitira. Puting white powdery substance, puting powdery substance ang tinitira, kaya ang mga kababayan natin ay pumuti na. Hindi siya sincere. Okay? Hindi lang natin pwede dahil ito ay strategically makakatulong sa impeachment ni Inday Sara. Ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas, okay, gumawa ng batas o mag-repeal ng mga batas para sa ikabubuti ng Pilipino. Hindi lang to personal natin. Okay? Hindi lang personal natin. So, dahil nakikita natin na ito ay makakatulong, this is number games. So, I get that, darling. Naiintindihan natin yan. Pero hindi lang matanggap. Ako, sabi ko nga, this is the objective
ang tawag dito, yung perspective ng isang taong hindi politiko na hindi nababayaran ng kahit 5. Alright? Kaya ako, never again, hindi kasi kaya ng puso ko, ng konsensya ko na sasabihin sa aking mga palangga na okay, pagbigyan na lang natin siya kasi itinaas naman, iniinday yung kanyang kamay, ganyan-ganyan, but strategically, kakilala, iba-iba tayo. Pero this is my stand. Never again sa itim dahil kung totoong si Amy Marcos ay dun sa kanyang what do you call it, yung kanyang campaign Chuba Chuchu na itatama natin ang mali. Ganyan. Kailan mo pa tatama ang mali? Kailangan mo pa antayin ng eleksyon? Dahil eleksyon, kailangan iboto mo muna siya para itama ang mali? Kadyotahan yan. Itama niya ang mali ngayon. Isigaw niya sa buong mundo na ang kapatid niya ay addictus benedictus, sumisingot ng pulburon, pati yung kanyang sister-in-law na kidnapper, lahat sila dyan, si Satanas nakasabwat. Yaan ang kailangan ng Pilipino. Hindi natin kailangan mag-antay ng eleksyon para sabihin na, oh, kasi makakatulong naman yan, chuchuchucho. That's BS. So every time na lang mag-eleksyon, iboto natin si Pedro, si Juan. Kasi, ano yan makakatulong dun sa kampi natin. Then that is what? Vested interest, personal, not for the people. I am for the people. Okay? Kung gusto niyang itama, yung naliligaw niyang landas na kapatid, itama mo na ngayon. Itama mo na yung mga budhi nila, itim ang kanilang budhi. Itim dahil ninanakaw ang pera ng bayan, smuggling, polboronic, kidnapping, kawating, lahat na. So dahil, kailangan natin ng numbers, chuchu. Kailangan pagkibit balikat na lang natin, let's do support Amy. Hindi lahat makakapasok yung kandidato natin. Make up your mind, darling. Ilagay nyo yan sa utak. You have to be realistic, but not being pessimistic na kasi ganito, chuchu. Diba? Huwag nyo iboto yan. Okay? Iboto nyo. May mga kandidato kasi na hindi hindi kabilang sa PDP laban na mga matitino naman. We will talk about that candidates maybe later, Ilaglag na niya si Bangag, sabi ni Rex de Leon. Okay. Kung gusto niya, enough for this BS ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay naliligaw ng landas. Straightforward mo, how? Paano siya naligaw ng landas? Dahil siya ay tumitira ng pulburon, siya ay patuloy na nagdanakaw ng kaban ng bayan, patuloy na sumisinghot, patuloy na sangkot sa kidnapping, patuloy sa sangkot sa pulboronic, na mahabang tayo ay nagbabakbakan sa social media, sila ay nagpapakasarap sa pera ng bayan, ninanakaw nila ang pera ninyo. So never again sa mga Marcos. Tandaan nyo yan. And now, punta na tayo sa kanilang dramatization. Okay? Ngayon ay naghain daw ng reklamo itong NBI director, ang gobyerno ni Bangag, ng inciting. Well, narinig yun naman ng inciting to sedition doon sa polboronic video na ipinakalat ko o ipinalabas ko. Idaamin ko yan. The only defense I have is the truth. Hindi yan defamatory, yaan ay ginawa ni Bangag na suminghot siya, sumirit siya ng puting-puti na pulbura na parang ikinula. Okay, tignan natin basahin lang natin dito. Okay. Ang sabi dito sa balita, alright, ang balita, okay, tignan natin. Just in, naghain ng reklamo ng inciting to sedition laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika kaugnay ng polboronic video. Pinaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery, computer-related forgery? Are you kidding me? Diba? Ito ay mga kasinungalingan palangga at pagtatanim na naman ang kaso ng mga aning-aning. Sabi ito, at unlawful utterances na pinabibigat pa ng paglabag sa cybercrime prevention. Naku, natakot naman ako sa mga naliligaw ang landas. Takot ako, di ba? Takot ang mga jutang generous. Kayo ang matakot. And this is good. Okay, this is good para mailagay natin. At saka bakit NBI? Bakit hindi si Bangag ang nagreklamo? Siya yung sumisingot? Bangag, bakit hindi ikaw magreklamo? Bakit ang NBI?
Ikaw ang magreklamo, gusto kitang makabakbakan sa korte, tangina ka. Para makita ko actual, face to face, yung bunganga mong nagdinudugo na at ngumingiwi-ngiwi. Di ba? Bangag, bangag, bangag. Bakit mo ipinapasa, kaya gusto nyong targetin ang mga vloggers kasi ini-expose katulad ko ang lahat ng kabangagan mo. Bangag. Ito ay Amy Marcos. Alam na alam mo na ang kapatid mo matagal nang naliligaw ng landas. Matagal nang bangag ang kapatid mo. Kung gusto mo maniwala ang Pilipino sa'yo, alam mo pala na naliligaw ang landas, aantayin mo pa ang eleksyon, iboto ka muna para itama mo ang mali. That's jutang gininang kajutahan to the highest level. Oh. Hindi raw kampo ni President spokesperson, handa daw harapin. Okay? Ni dating President sa spokesperson Harry Roque, ang kasong inciting to sedition na isinampas sa kanya ng NBI. Sabi ni Spokesperson Roque, we welcome the filing of charges of the National Bureau of Investigation regarding the viral circulation of the Pulveron video. We see this as a good opportunity for President Bangag Jr. to once and for all personally disprove in court of law. Kaya nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ang nakakaloka sa mga ngagva, meron kasi dito okay? Recommendations for prosecution, Claire L. Contreras. L as in libog. Libog ng mga bangag. Sino si L? So definitely, yung sinasabi nilang kakasuhan yun, hindi ako yun. Kasi Claire L. Contreras. Di ba? Mga syungabels talaga itong mga ito. Pero ganun pa man, mga kababayan kong mga pinapalangga. Okay, ang pagpapalabas ng video na nagsisinghot si Pulveron, si Bangag Pulveron, ito po ay hindi inciting to sedition. Dahil ito ay may katotohanan, okay? Ito ay, ulitin ko, authenticated po dito yon sa California. Ito na ang pinaka-aantay kong moment of truth. Sinasabi nila, di ba, pinaano daw nila, pinatest nila sa India, kung ano-anong mga, what do you call it, yung mga app. Di, bring it on. Do you think natatakot si palangga ninyo? Dito sa mga paninindak nila, ito po, ulit-ulitin natin, paninindak, intimidation, sila dapat nakasuhan sa ginagawa nilang pag-forge ng mga peking address, pag-fabricate, pag-fraud ng peking address dyan sa Pilipinas, enable for this bangag to file a case against me. Dyan pa lang, pag-abuso na sa judicial process ng Pilipinas na naggawa sila ng peking address, yung favorite ni Lisa Tanas, na ilagay, gamiting address ko ay nandyan sa Pasig. Yung number 1962 na pinapuntahan natin sa palangga nating mga volunteers dyan. Remember that? Okay? Yan pa lang ang paggamit nila ng address, ng may address, fraud yan. Sila dapat ang kasuhan. Hindi ako. Kaya ginawa nila, nag-invento sila ng address, mga kababayan, para maisakatuparan nila yung kanilang fabricated crime. Kasi hindi ka masiservan, hindi naman ako naservan ng mga notice, ng mga subpoena, kung ano pa, ng mga kasong-kasong ito, dahil nga ang address ko ay nasa Amerika. So ang ginawa nila para maput on the record nila diyan sa Korte Suprema, sa Bureau, sa ano tawag dito, sa Camp Crame, sa lahat ng sangay ng gobyerno, kailangan nila mag-invento ng address o gumawa ng mga peking address para maitanggapin ng prosecutor. Kaya itong mga gunggong na ito, yan ang mga bangag. Yan. At habang sila ay nagkakamali sa kanilang mga kagaguhan, ako na ay puntos naman ito sa akin para magamit ko sa mga kaso na binabato nila sa akin, at hindi ko uurungan ang mga buwaka ng inang na mga kaso na ito. Pero kasi sa kasong final nila, si Claire L. Contreras, hindi po ako si Claire L. Contreras. Baka yung isang Claire L. Claire Libog. 'Di ba? So yun mga kababayan. Ngayon, gusto ko lang sabihin, ulitin ko po sa kapapasok pa lang, hindi maglalakas ng loob si Maharlika
na magsabi na ito'y authenticated ang forensic kung ito'y galing sa what? Dito sa forensic expert. At dito natin babakbakan, okay? Hindi ko to pwedeng i-share, hindi ko pwedeng bigyan ng what you call it? Ng weapon ang mga bangag, di ba? Sabi, i-share mo nga. Julul, okay? Gumastos kayo. Magpa-authenticate din kayo ng sarili ninyo to counter this. Alright? Ayan, audio analysis, video analysis, GOP structure, and frame analysis. Ayan, yan naman yan. Yung mga may alam dito sa forensic, alam nyo yan. So mahaba ito mga kababayan. Ayan, do you think si Maharlika gagawa ng mga ganyan? May alam ba ako sa ganyan? Gumawa nga ako ng group na Dahig Updates na akala ko kami dalawa lang nito palangga ako makakakita. By the way, mag-leave the group na kayo doon sa Dahig Updates. Ako po yun, pero hindi yun intention para para kung ano man. Nag-try out lang kami for whatever reason itong palangga ako. Akala ko kami dalawa lang makakakita. Ang daming nag-friends, libo-libo ay nag-join sa group. So, do you think ang lola ninyo? Well, hindi ko na kailangan mag-i-depend ang sarili ko dito sa inyo. Sa korte na lang tayo magdepensahan, ha? Para mapakita natin mismo sa mga hurado kung paano ngumingiwi ang iyong ngusong puting-puti ng white powdery substance, mga kababayan. So itong entropy analysis na ito, pinakita na natin sa inyo many times. At ito nga, permado nga ito, mga kababayan. At ang conclusion dito, basahin ko ulit, after... Ayan. Paano ito daw ay ang sabi nila, ito daw ay minanupula ko, computer chubu-chuchu. Hindi po ganun si Palangganyo Maharlika na what? Magmamanipulate ako para magpakyut sa inyo. Hindi ako udsyo nga katulad ng mga bangag. Okay, ang sabi diyan, okay, figure 4. Diyan sa picture na yan, figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. Reprocessed. Conclusion: after conducting a thorough analysis of video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Ayun, yun mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ayan, gagawa na naman sila ng pananakot, pero syempre na matatakot ang ating palangga. Wag kayong matakot. Lahat dyan sa magpo-post as long as inyong mga pinopost ay inyong opinion, pananaw, at meron kayong ebidensya. Yun lang, mga kababayan, ang pwede nating ilaban sa bangag na ito. Alright? Bakit kamo? Dahil lang sinasabi, ang pinakita kong video sa inyo noong July of 2024 last year, ito po ay hindi inciting. Sa halip, ito ay public interest, usaping pampubliko na kailangang malaman ninyo na ang presidente ninyo ay sumisinghot ng parang puting ikinula na white powdery substance. 'Di ba? Hindi ko ito ipinakita para magburguran kayo. Ipinakita ko ito para what? Para ipaalam sa ating mga kabataan na tayo ay lumulubog na sa karimlan. Dahil ang ating presidente ay addictus benedictus na dapat sana ang ating mga kinauukulan, ang AFP, PNP, DND, lahat ay protektahan ang mamamayang Pilipino laban sa mga bangag. What's the point?
na tayo ay may mga batas para sa mga illegal na pulburon. Kung mismo ang presidente ay hinahayaan ng ating mga taong gobyerno katulad ng AFP, PNP, NBI, DILG na ang kanilang presidente, ang kanilang commander-in-chief ay laging sabog na sabog sa parang puting ikinulang pulbura o pulburon. 'Di ba? Ito ang ating layunin o ang aking intensyon nung ako'y pinakita, hindi po para gumawa ng kwento kay Bangag, dahil hindi ko kailangan gumawa ng kwento na siya ay addictus benedictus, dahil alam ng buong circle niya, 'di ba? Ayan nga si Cathy B nagpapatotoo diyan na mismong si Anton Lagdameo ay dumudugo din ng ilong sa kakapulburon, magkaklase sila. Bakit ayaw nilang kasuhan si Cathy, 'di ba? Naghahamon din 'yan. Para mapatunayan, magbabakbakan sila sa korte. So itong mga kanilang mga pagkakaso-kaso sa amin ni Harry Roque, ito po ay panakot sa inyo, intimidation para wag na kayo mag-share, wag na kayo mag-react, wag na kayo mag-comment. Sabi ko, over my alindog, okay? 'Di ba? Over my alindog. Sa huling patak ng aking alindog, hindi ko susukuan ang ating laban sa mga aning-aning na bangag. Hindi po tayo matatakot dahil unang tinakot ako nakipagsabuatan si Satanas kay Anthony Taberna. Kung saan si Anthony Taberna, yan din dapat ang kakaso-kaso na yan dahil nag-fabricate yan ng address ko dahil sa utos ni Satanas. Nag-fabricate ng address siyang unang-unang nag-fabricate dyan sa Pasig para maisakatuparan, ma-file nila ang kaso. Then, nandyan yung Poy Quiñones. Ayan, nag-fabricate din ng address, pare-pareho sila. Imagine mo, nag-file ng case here, nag-file ng case dito, which is which, saan ang address ko? Alam pala nila na may address ako sa Amerika. Bakit nag-file ng case? Nag-fabricate sila ng address dyan sa Pilipinas. O kung sa Pilipinas ako nakatira, bakit sila nag-file dito sa Amerika? Alam pala nila na doon ako nakatira, bakit sila nag-file dito? Kaya habang sila ay nagkakamali, points po ito sa atin. Magagamit natin ito sa ating mga depensa pagdating sa harap ni Lolo Trump. So magagamit lahat natin ang depensa. Si Nikki Cosseteng, di ba? Ayan, bakit hindi kinakasuhan yan? Yan ang unang nagsabing addictus, isa pa yan, na addictus benedictus si Bangag Jr. Right? Yan mga kababayan, ang mga eksenang kaganapan. Alright? Nagano tayo Alright. Okay. Bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, sabi ni Nayo Floro. Okay, doke. Tingnan natin. Alright, tingnan natin dito ang mga palangga. Itapon sa kumunoy ang mga bangag. So ngayon, mga kababayan, kaya talaga sila galit na galit dahil totoong addictus benedictus si Bangag. Paano naging inciting to sedition yung pulburon video? Nung pinakita ko ba yan? Sinabi ko bang gurgurin nyo si Bangag? Sinabi ko ba dyan sa mga sundalo, gurgurin nyo si Bangag? Diba? Ang sinabi ko, kumilos kayo, manindigan, at magsalita na ang inyong presidente ay addictus benedictus. Paano naging defamation yan o cyber libel yan? Diba? Makakasuhan ka lang ng defamation, cyber libel kung ikaw ay naninirang puri. May sisirain pa bang puri kay Bangag? Ay alam sa buong mundo, you go to Europe, you go to America, kilala na sila ay mga kawatan. And now ngayon, pulboronic. Paano mo sisirain yan? Matatalo ka lang sa kaso, mga kababayan, kung ikaw ay gumawa ng kwento na ay si Bangag ay nagpulburon o nag-fabricate ka ng video na yan na sinasabi nilang fabricated, okay? Kung ikaw, makakalaboso ka lang kung ikaw talaga ay nag-fabricate. Kaso nga, mayroon tayong authentication, maglalabanan ang authentication, maglalabanan kami sa korte, okay? Ipipresent natin yung mga ebidensya, katulad ng pulboronic video, doon ngayon, akala nyo ganun-ganun lang? Pag kayo nag-headline na, Marlica, Harry Roque, kasuhan, panalo na sila. Hindi po ganun ang batas. Magbabakbakan kami sa court, doon yun nga ang iniintay ko eh. Iniintay ko na ipalabas ni Bangag na magkaso si Bangag Jr. ng cyber libel against me para magharap kami sa korte at pag-uusapan kami international. Kaso lang, ang nag-file ng case ng cyber libel is yung NBI. Sila ba ang na-libel? Sila ba ang na-defame? Anyway, hindi mo na kailangan i-defame ang NBI, mga julul. Ang gobyerno, entire government ng Bangag ay talagang dinestroy nila dahil sila mismo ay kasabwat ng mga
bangag sa Malacanang. Yan ang katotohanan dyan. Propaganda exactly nila para takutin kayong mga mamamayan, para takutin kayong mga vloggers. Dahil recently, ang sabi ni Bangag, hahabulin, pananagutin ang mga vloggers. Sinabi niya yun. Pero yun ay dahil dun sa isang Russian vlogger na, a-hole man talaga. Pero ito ay gagamitin nila yung mga panakot against sa atin. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oiko. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.